families or community ever disaster po, ang laki po ng nagagastos ng gobyerno dyan. Pero po, pagdating naman po sa relocation, matagal po ang proseso niyan. Pero kapag ipakinabang naman po doon sa community, na kung saan lagi po nagkakaroon ng disaster sa area. Next po, yung bagyo, malakas ang hangin. Ano po yung agad na nawawala? Malakas po ang hangin, may bagyo, kuryente, nagba-brown out, di ba? Ang hirap po ng brown out, di ba? Pagka nababalitaan natin, meron tayong rotational brown out. Inis na inis tayo, di ba? Lalo na pag ang brown out gabi. Di ba? Yun lang yung time na nakapagpapahinga tayo, di ba? So, ang nangyayari, hindi nakakapasok yung mga empleyado sa opisina dahil puyat walang ilaw, magdamag Even yung mga estudyante po, di ba? So, hazard na rin po yun, di ba? Bukod doon sa brown out, may hazard na rin po tayo. Ano yung hazard na yun? Pwede yung magkasakit dahil puyat. Pangalawa po, pwede yung mawalan ng trabaho dahil gusto ng manager niya na laging present di ba? Naiintindihan ba ng mga may-ari ng factory, ng na brown out sa inyo kaya hindi kayo nakapasok May mga ganun po no? Hindi sila nakikinig sa reason. Yun, pwede kayong mawalan ng trabaho or no work, no pay. Tanyo po yung impact ng bagyo na brown out? Ano natin geological, yan po yung volcanic eruption, liquefaction, yung pong tinatawag nating landslide due to earthquake, ayan, ang ating El Nino. El Nino. Okay. Pag sinabi po natin El Nino ay sobrang tagtuyot. Di ba po? Pag sinabi natin La Nina po, sobra naman ang ulan. Yes po, di ba? Saan po ang mas gusto nyo? Tagtuyot o tag-ulan? Ano po? Tagtuyot, tag-ulan? Tag-ulan. Bakit po tag-ulan? Dahil malamig, di ba? Malamig. At maraming tubig, di ba ho? Ano pa po? Tayo po kasi kahit tag-ulan, kung gusto nating mamasyal, namamasyal tayo, di ba? Wala nakakapigil sa atin, Pero pag sobrang init naman, pwede kang ma-high blood, ma-heat stroke ka. Pwede magkaroon din ng maraming sunog. Di ba sobrang init di ba? Maraming incident ng sunog. By the way, ang sunog po, hindi lang po every summer po. The whole year po, pwedeng magkaroon ng sunog po. Ganun po. Okay po, next po. Ayan. Pakita ko lang din po, tingnan po natin yung mga... Bakit po kayo nagkakaroon ng collapse structure? It is because baka po luma na yung building. Or yung kung saan mahihina na yung kanilang pundasyon, pwede na po mag-collapse pag nangyari yung malakas na lindol po. Okay? So, bago po natin okay, sir, baka hazard o disaster? Hindi po lahat ng minamanites ay disaster po. Diba? Okay, hazard po sila. Ma'am. Babae daw. Tama po ba yun, mga mami? Hindi daw po lahat. Okay, pero marunong mag-budget? Yes, very good po. Susunugan. So sila po yung exposed sa disaster po. Okay, disaster is naman po, yun pong hazard na pwede pong maging natin disaster preparedness. Dapat alam din po natin what is DRRM. Ayan, yan po yung ating definition. Systematic process. Example po, systematic process. Paano po kayo nakapasok sa ganito? Dito sa programa na to? Ano po ang proseso? Yung kagawad ko po ang nag-recommend. Okay, ano pong basis o recommendation nyo? May mga requirements po. Yan po yung requirements. Proseso kung paano kayo nakapasok dito, ano yung requirements bago makuha nyo yung benefits nyo. And then, tinuturuan din po tayo through DRRM yung mga administrative directives
organization and operational skill. It is because dahil po klagan. So, pinapakita dito sa Metro Manila, marami po tayo ditong factories. Diba? Pag may factories po, maraming job opportunity. Pero po, yun pong effect. Okay, dito po, next tayo. Meron din pong pag-aaral na ginawa po ang JICA. It is a Japanese International Cooperation Agency po. Kasama po, nag-study po sila sa NCR na kung saan pwede po tayo maka-experience sa malakas na lindol. No? Ito po yung 7.2 magnitude na lindol. Nag-start po yung study ng year 2000 at nag-end ng 2004 na bago after 2004, particular the population. Diba? Yung mga structure. Marami na rin nagagdag na magiging effect ng lindol. So, pwede doon po tayo maka-experience na may mga series of liquefaction, mga sunog, kasi alam po natin after ng isang malakas na lindol, pwede po ang kasunod niyan ay sunog. Di ba po? Okay. Tingnan po natin. Ito po yung picture ng tinatawag nating West Valley Fall. City po. Wala po matirahan. Big one. Before po kasi we call it the big one. Nung umattend po kami ng summit on kung ano yung gagawin pagka may lindol. Ito po naman, dati po kasi PIS, the Philippine Earthquake Intensity Scale po. Pwede rin po tayong mag-assess sa lakas ng lindol sa pamamagitan po ng mga figures na to o pictures na to with the corresponding na anong effect nito sa community. Pag nakita po natin dito kung saan po ang mga puno ay nagbabagsakan, may corresponding number po siya sa PIS. Ang ibig sabihin po, ito po, devastating. Pag nakita niyo po yung malalaking puno bumagsak, under the PIS, intensity 9, devastating po. Pero kung mahihina lang po ng paggalaw, intensity 1. Ayan po. May mga pictures po na corresponding dyan sa lakas ng lindol. Okay? Sino po ang nakaranas ng Typhoon Ondoy? Wala po nakaranas ang Typhoon Ondoy? Ano pong effect ng Typhoon Ondoy? Ang nangyari ay nilagay po sa under state of calamity ang NCR. Gamit from the national agency, we have the action plan for the local. Involved po yung lahat ng barangay within your barangay. Definition yan. So, ibig sabihin lang po niyan, pagka marami po tayong kaalaman, paghahanda po, pag dumating ang disaster, baka mabawasan yung effect ng disaster. Kasi marami tayong ginawang training, preparedness, marami tayong ginawang paghahanda po bago dumating ang disaster. Pass na po natin. So, alam niyo po sa meron po kayong mga trompa. Pag-asa. Di ba po, pag-asa? Okay. Pag po magpapalit. So, ito po yung action for the big ones po sa Metro Manila. We call it the Offline Metro Yakay Plus po. So, kung may preparedness po ang barangay law for the earthquake, ang city po meron, ang national meron po. For the NCR, ito po yung plan. Plan ng NCR for the big ones. Okay, so very basic lang po daanan lang po natin. Paano po tayo naghahanda sa isang malakas sa lindol? Okay, na-identify na po ba natin kung ano yung mga bantang panganib sa lugar natin? Sa loob ng bahay nyo, dapat identify nyo po yun. Kasi dyan po magsisimula yung pagpaplano nyo. Diba? Example, ang bahay nyo pala, naku, ang bahay pala natin, tabi pala tayo ng Tuyahan River. Okay, ano pong hazard meron kayo? Pwede po kayo na-wash out yung bahay nyo pagka malakas ang ulan. Paggawa sa light matira ng bahay nyo, pag lumidol ng malakas, pwede palang masira. Diba? Pagka mainit ang panahon, magsindi ka lang ng kandila, agad na masusunog yung bahay. Yun po yung mga hazard na pwede natin tingnan. Sa bahay nyo pa lang. Iba pa po yung hazard sa trabaho nyo o sa school. Iba pa ho. So, magsimula po kayo sa bahay nyo. Next po. Check the location. Ayan. Sinabi ko nga po, kung ang bahay niyo po ay tabi ng Tuyahan River, may mga
hazard na po na pwede niyong makita. Ang bahay naman po ay tabi ng isang mataas na building. Ang building po ay 50 years old. Nakapitsang gala si Ano Parang pong Gabi. hazard na pwedeng mangyari sa bahay niyo? Matagunan. Pwede yung, pag nangyari yung malakas sa lindol, pwede po siya bumagsak sa inyo. So may hazard na po. Di ba po? Na can lead into a disaster. Tsaka isa pa po, pag meron kayong malaking structure sa gilid ng bahay niyo, kulang na kayo ng ventilation. Painit, di ba po? Sa isang araw. Kung tayo po ay nagpe-prepare na po for 3 days, 9 days. Nakapitsang gala. Okay, sige ma'am. Daming tao kanina, konti lang. Ngayon, puno-puno na yung mga upuan. Oh. Hanggang doon pa sa may gilid na yun. Sa may bunga. Malabo eh, madilim eh. Phosphor daw, lapis, papel, contact number daw po na nakasulat sa papel. Laki ng puno ng nara. Alcohol. Okay, pag na-meron na po yung alcohol, pero sa ipin na po yun na. Okay, thank you po. Very good po. Okay po, another one po. Ayun, may puno ng talisay. Katulong. Para hindi sila lang nakikinig. May mga halaman doon. Katulong po, katulong. Ma'am, sino po gusto mag-volunteer? Tanim na kalbos ng kamote. Ano po naman mga gawa? Ano po? Galing na ginawang bula-bulaklak yung mga bote ng ano to. Yan. Bote ng mineral. Ano po ma'am? Napkin! Kanino bang napkin yun? Napkin po ba ng nanay? O napkin ng lola? O napkin Wala ng na mo ng baby? lito, mga pitsang gala. Napkin ng baby. Okay, po na po na ma'am. Dalawa pa si ma'am, dalawa po. Kaya niyo yan. Sabon, yes, very good. Ano pa po? Unan. Okay, sabi ni ma'am, gusto niya sa bawang mo, may unan daw siya. Okay yun, very good. Tuloy na lang. Okay, next one po. Volunteer po, volunteer. Yan po, nakatayo na upuan. Saan? Meron po ba kung mga upuan? Sino po gusto mag-volunteer sumagot? Hanggang, oo, ano po? Sige, si ma'am. Si ma'am. Tinapay? Ako, malapit kong may expire na yun. Biskuit. Okay po. Ano pa po? Malabakit na po, ma'am. Gamot. Very good. Ano pa po? Tatlo pa po. Ano pa? Ano pa? Noodles? Lulutuin po natin yung ano po. Pera? Yes. Sino po dito ayaw ng pera? Sino po gusto dito ng pera? Taas ang kamay. Hindi mo nakataas ang kamay. Dito po. Sino po dito ang ayaw ng pera? Sino po gusto ng pera? Lahat. Ayan. Hindi sa participate kayo. May mapagaling sa pera. Asa ng kamay. Okay po na. Next one. Ano pa po? Yes, ma'am. Sige po. Ay, gusto lang si mama sa dulo na mataas ang kamay mo. Kayo mo susunod ayan, mga idea po. Dokumento. Kung kasama po ng dokumento. Birth certificate. Very good po. Ano pa po, ma'am? Tumot. Okay pa po, ma'am. Brush. Okay. Gusto niyo bang ano? Hindi kayo magtutulong sa araw? O magpalit ng
tatlong araw? Kaya niyo yun? Okay, ganyan si Mami. Yung po sa dulo, last one na po yun. Sa dulo po, yung tumataas at pakalalina, si Ma'am. Yun, diba? Saan kayo pupunta kayo sa lugar kung wala po yun? Okay? So, next po ay, yan, family preparedness plan. Ginagawa po natin ang family preparedness plan pag kumpleto po ang membro ng pamilya po. Nag-uusap po kayo, o pag kami yung may gobag naman kayo. Ano naman ang gobag? Ikaw, sa lalagay ang gobag. Dapat po ang gobag nasa malapit sa pintuan. Okay po? Ang nagparinig po, kung kayo gumawa ng earthquake drill sa loob ng bahay, gumawa po kayo. Kausapin po ang miyembro ng pamilya. Pagka nilindo, dito tayo nakikita sa harapan ng barangay hall. Ayun, para pagka nilisasagot ang lindol, ang mga tatay po, ang nanay, galing sa trabaho, direct na po sa, ano po, sa tapat ng barangay hall. Kung saan, yun po yung identified evacuation area ng barangay para sa lindol. Okay, isa pa po, strategy. Ito po tinatawag natin circle of friends. Kayo po ba ay maraming kaibigan sa barangay, no? Kayo po ba dito? Marami kayong kaibigan dito. Naging kaibigan? Okay, very good po, no? So, ang kaibigan po, kahit nasan tayo, pwede tayo maging friendly. Ano po? Pero po din sa area natin, kung saan tayo nakatira, pero po tayo tinatawag na circle of friends. Ito po yung bahay natin yung kulay-green. Ito po yung mga kaibigan natin sa barangay. So, pwede po natin silang ng tulong in time of disaster. Paano kung ayaw ibigay yung kanilang cellphone number sa amin, pero kaibigan namin sila? Hindi po sila ang tunay ng kaibigan. Kami ibigay ang cellphone number. Ito po? Paano kayo makakahuli ng tulong? Diba? Okay. So, do the proper response during earthquake, the drop, cover, and hold position. Diba? May mga anak po ba kayo nag-aaral sa public school? Okay, so sa June 28 at 2 p.m., kasama po sila sa mga earthquake drill. Okay, so Ayan si Bilog saka si Rigor. covering the head to protect the head. Yung dalawa na sa gilid. Mag-back position po kayo para hindi po kayo matumba during ground shaking. At mag-stay po kayo sa safe na lugar. Okay, dito po. Huwag naman po sana. Lumington. Saan po ang ligtas na lugar dito? Saan po? Ilalim ng lamesa. Huwag lang po yung black o plastic na lamesa po. Ano? At the same time, wala naman pong namamatay agad at the onset of bleeding. Yung mga namamatay po, after a series of aftershocks, bumabagsak yung building, bumabagsak yung parte na to, pero kung tayo hindi siya ground shaking, wala po. No? Kaya alamin na po natin kung saan yung mga ligtas na lugar. Maraming puno po dito, no? Pwedeng bumagsak yan. Maraming poste ng Meralco, yan. Pwede rin maging ano yan, cause ng disaster po. Okay? So, importante, do not panic po. And do not go out during shaking. Pwede po kayong mag-over mode position po muna. Then after the ground shaking, labas na po kayo sa open space area na po. Ha? Ayan. So, ang pintuan po ba, halimbawa, Tapos na yung ano rito. Tapos tinatapos na yung pila rin sa may ano. Information ng mga barangay by barangay. Yan. Mga ano yan, mga DSWD. On earthquake preparedness. Ano Ano po ang aming hatay? Oh. Okay, sige na. Hindi po, sige lang po. Pag-ulit ako po kayo dito, sige lang po. Gusto kayo mag-ulit ng project. Next time, agas ko, no? Sige lang po. Mamaya na lang po. Ito yung harapan ng eskwelahan, mga pitang Sana. Kahit nawalo pa yung Opo.
Malapit na pala, Guadalupe. Kaya ngayon, wala kasi kahit daw ano yun, kahit daw yan yata, Ito, wala yung pangalan. Pilar Street. Kailangan pala yung pwede, yung suwan, at sila, ayaw ano yung lalaki Yung kami kanina, pero tinanong ko anong ginawa, dami sumagot. Nagwalis. Ngayon po, at yung iba po ay nagtanim. Tama? Yung nakaraan, binigyan din kayo ng buto para itanim. So ngayon po, mas palalawakin pa po yung pagtatanim. Dahil kinakailangan po, mapakita natin sa DSWD National Capital Region sa Central Office dahil imo-monitor po nila tayo. Siyempre, susweldohan tayo. So, kailangan may pakita natin sa kanila na tayo ay nakapag-harvest. Yung butong ibibigay sa inyo na aalagaan ninyo at patutubuin ninyo at ipapakita ninyo may na-harvest po ninyo. Hindi na po ito basta nagwalis na lang, tapos na, tinanim yung buto, wala na. Kaya po ngayon, 3 araw po itong training, kailangan po makumpleto ninyo bago kayo magsimula ng magtatanim. Maliwanag May po. buhay na okra. Ako po si Malibig, ako po ay staff ni Sir Robert Quezon ng CSWDD. So, magkikita tayo, susunod na pagkikita natin ay sa monitoring po. Ang DSWD Central Office po ay bababa sa area ninyo, hindi po sasabihin sa atin kung kailan, pero i-inform naman po kayo kapag bababa sila. Okay? So, kasama din po kami at syempre, yung ating kasama sa parks. So, ngayon po, magdi-discuss naman po para sa oras na ito ay mula po sa ating Parks Development and Administration Services ng Caloocan City. Nakikita ninyo yung mga park, yung mga parks, yung mga, anong tawag dito, ma'am? Yung, sa inyo ba yun? Yung along ay sa Glorieta palaan mo kasi wala kaming parks dito sa Southern, no? Sa People's Park. Sino nakapunta na sa People's Park? Sa likod ng City Hall. Ayan. Sila po yung nagpapaganda at nagpaayos ng ating parks doon. Basta regarding sa parks sa Caloocan, dito rin sa center, sila ang nagpo-produce ng mga gulay gamit lamang ang mga recyclable materials bilang taniman at sarili nilang gawang compost mula naman sa mga nabubulok na basura ng kanilang barangay. Si David Balilla, isang agriculturist, ang namamahala ng proyektong ito. Ang project na ito at simula ito noong 1998. Actually, isa itong barangay project, isang urban garden dito sa buong Metro Manila na isang modern at saka modern mamamaraan ng pagtatanim sa kalungsuran. Pinaka-masihan ng aming programa, yung pinakalitan ng masihan ay ang Republic Act 9003. Ito yung Ecological Solid Waste Management Act. At mayroon kaming programa na tungkol na sa paghihiwalay ng basura, yung segregation, at yung mga nabubulok na nakukulikta dito sa aming barangay, yun ang ginagawang patapak. At yun naman ang ginagamit dito
napaka-unique ng aming garden dahil iba-ibang disenyo ay nandito na kaya sa amin. Gaya ng sako, pwedeng pahiga, pwedeng patintig, pwedeng pahangin. So dito, wala nang dahilan para hindi makapagtanim. Kahit dyan nakasimento, kahit dyan buhanginan, kahit dyan batukan, kahit dyan dinadaanan ng tubig, pwede pa rin magtanim. Sa tulong ng Asian Development Bank, na isa katuparan ang proyekto, ang pagtatayo ng gulayan at bulaklakan. Ang proyektong ito ay may 5 layunin. Una, upang maibsan ang kagutuman ng mga mamamayan. Pangalawa, mabawasan ang kahirapan ng Pilipino. Pangatlo, matugunan ang problema sa malnutrisyon. Pang-apat, mabigyan ng solusyon ang lumanan ng suliranin sa sanitasyon at kalusugan ng ating bayan. At pang-lima, mabawasan ang itinatapon na basura bilang tugon sa climate change. May iba't ibang klase ng tanim sa gulayan at bulaklakan. Mayroong sibuyas, mustasa, pechay, snake ampalaya, papaya, mga medicinal plants, at marami pang iba. Maraming advantages kung ma-replicate ang proyektong ito. Itong urban gardening ay napakahalaga lalo dito sa Metro Manila. Dahil unang-una, kung dito na nagpo-produce ng gulay, sigurado kang malinis at sariwa dahil ikaw mismo dahil wala na yung vegetables legit na prutas. Ma-improve Nagmula ang term ng urban gardening para lungsod. Mayroon ka bang bakating lugar sa bahay na gusto mong maging kapakipan? Rice hall o sulok? At maprotektahan ang halaman sa mga posibleng panganib sa kapaligiran nito. O, nagawa na natin ang mga unang hakbang sa pagtatanim. Ang dali lang, hindi ba? Kailangan na lamang natin maalagaan ng maayos ang ating mga itinanim na halaman. Mga paalala sa pagdidilig at pagpapaaraw ng mga itinanim na buto. 2 beses sa isang araw dapat magbiligan ang mga buto, lalo na kung mainit ang panahon. Isa sa umaga at isa sa hapon ang pagdidilig. Maingat dapat ang